naman po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo sa isa sa ating mga paborito tuwing simbang gabi. Ito ay ang bibingka galapong or special bibingka. Ayan, maraming nag-message sa akin guys na gawa daw tayo ng video nito. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo step by step. Kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Kakailanganin lang natin dito ng dahon ng saging. Ininit ko na ito sa stove para hanggang sa magiging glossy siya. Then gumamit ako dito ng platito para sa sukat ng hulmahan natin. Ayan, kung anong gaano kalaki yung hulmahan na gagamitin natin, dapat ganun din po kalaki or sobra pa doon yung gagamitin nating dahon ng saging. Then ayan guys, ito yung ginamit ko dito, pang ensaymada pa rin ito or pang mamon, pwede rin po siya. Pwede nyo po siyang i-bake kung ano man yung available na baking pan or molder sa inyong kitchen. Ayan, basta lalagyan lang natin siya ng dahon ng saging guys. Itatabi lang muna natin ito or set aside lang muna natin siya. Pwede nyo rin po siyang i-bake dito sa pang pie na pan. Then lalagyan din natin siya ng dahon. Ayan, then kung pangbenta nyo siya guys, doon nyo rin po siya ilagay sa may nabibili na mga box ng pang pie. Then dito naman, dito sa isang bowl, ilagay na natin yung ating mga dry ingredients. Ayan, gumamit ako dito ng combination ng all-purpose flour, glutinous rice flour, at saka rice flour para nandun yung pagka-soft, nandun yung pagka-moist, at nandun yung medyo may pagka-chewy siya kapag nilagyan natin siya ng, or makunat-kunat pag nilagyan natin siya ng glutinous flour. Hahaluin lang muna natin ito, din ilagay na rin natin yung ating white sugar. Kung gusto niyo ng medyo matamis, pwede nyo dagdagan yung sugar guys, pero ako tama na po itong sugar natin dahil maglalagay pa tayo ng mga toppings. Itatabi na muna natin ito. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay natin yung ating mga liquid. Ayan, ito pala yung ginamit ko dito guys, star margarine. Ayan, pwede naman kayong gumamit nitong butter. Then tutunawin lang natin ito, i-microwave ko lang siya hanggang sa magiging liquid na siya. Then ilagay na natin siya dito sa ating mixing bowl. Then ayan, mas maganda guys, suggest ko lang, mas maganda kung star margarine yung gagamitin natin kasi mabango siya at saka dagdag pang kulay siya dun sa ating bibingka. Kasi yung iba guys, naglalagay pa sila ng food coloring. Then ito nilagay ko na yung ating egg. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa well blended na yung ating egg at saka yung ating margarine. Maganda rin yung star margarine guys kasi mas mura siya compare sa butter lalo na kapag pangbenta natin. Kung wala naman po kayo nun, pwede kayong gumamit ng butter, mas malinamnam din yung ating bibingka. Then ilagay na natin ngayon yung ating water. Then naglagay din ako dito sa cup ng 1 cup na Alaska Evap. Ayan, yung classic yung ginamit ko dito guys kasi mas masarap siya. Sanay ko na siyang gamitin. Pero kahit anong brand naman yung gagamitin natin dito, pwede naman. Then sunod na natin yung ating coconut cream. Kung wala po kayong coconut cream, pwede po kayong gumamit ng coconut milk. Then same lang din po yung measurement. Ayan, 2 cups yung ginamit ko dito na coconut cream. Pero yung coconut milk po, yung sa candy po dapat, hindi po yung nasa palengke. I-mix lang natin ito hanggang sa mahalo na lahat ng ating mga liquid. Nilipat ko lang siya dito sa mas malaking mixing bowl para magkasya yung ating mixture. Then ayan, nilagay ko na yung ating liquid. Then sunod na nating ilagay yung ating dry ingredients. Bali 3 beses ko siyang nilagay dito sa ating liquid guys para mas hindi po tayo mahirapan maghalo. Ito na yung pangalawang add ng ating dry ingredients. Then i-mix lang natin ito ulit. Siguraduhin din po natin na wala na po tayo nakikitang dry flour or lumps dito sa ating mixing bowl bago po tayo mag-add ulit ng another batch ng ating dry ingredients. Then ito na yung last batch natin guys. I-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya at nahalo ng maigi yung ating mga ingredients or ating mga sangkap. Then after pala nito guys, i-rest lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes yung ating mixture bago po natin siya ilagay sa molder. After 10 minutes, ilagay na natin yung ating cheese. Ayan, pwede nyo rin pong i-grate yung inyong cheese. Pero sa akin guys, chinap ko lang siyang maliliit na cubes para pag kinagat natin yung bibingka, may nangunguya tayong mga chunks ng cheese. Mas masarap siya guys kapag hindi siya natutunaw lahat. Then ito naman yung ating itlog na maalat or salted egg. Mamaya na natin siyang ilagay. Then ngayon, ibuhos na natin yung ating mixture dito sa ating mga molder. Kung first try nyo pang gumawa nito guys, pwede nyo namang hatiin yung recipe para konti lang yung magagawa nyo. Dito kasi dinoble ko yung recipe dito guys kasi magdadala yung aking kids sa school nila, Christmas party nila ngayon kaya dinamihan ko na paggawa nito. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven 160 degrees Celsius ng 15 minutes lang muna guys. Then after 15 minutes, bubuksan lang natin yung oven at ilagay na natin yung ating salted egg. Pagkatapos nating ilagay yung ating salted egg, i-bake natin siya ulit ng another 25 to 30 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating bibingka.
Ayan, i-check nyo na lang yung inyong oven guys kasi hindi po tayo pare-pareho ng oven. Kapag ka na golden brown na, then pwede na yung inyong bibingka, pwede nyo na siyang hanguin. Then ito naman yung last batch natin guys. Nakapag-rest na ito kaya nakikita nyo medyo nagbabubbles na siya. Ayun, umarsa na yung nilagay nating yeast at saka baking powder. Dito ko pala siya binake guys sa tin can. Ayan, pwede nyo rin siyang i-bake dito. Maraming nabibili nito sa Shopee at saka sa mga baking store. Ayan, kapag ka pangbenta nyo or pangregalo nyo, mas maganda kung dito nyo siya ilagay. Ayan, din binuhos ko na siya lahat dito guys, yung dito sa ating isang pan, yung ginamit ko dito yung pie pan, ayan. Then i-bake na natin ito ng 15 minutes, then ilagay natin yung egg, same lang dun kanina. Then after 15 minutes, i-bake nyo rin siya hanggang sa mag golden brown na yung ibabaw niya. Then ito na yung ating unang batch. Ayan, luto na ito guys, medyo golden brown na yung ibabaw niya. Kung gusto nyo medyo mas brown pa, pwede nyo mag-add kayo ng 5 minutes. Pero baka magiging dry na yung inyong bibingka kapag na-overbake nyo siya. Then ito naman yung ating tin can at saka dito sa ating pie pan. Pagkatapos natin siyang hanguin sa oven, lalagyan natin siya agad ng butter or i-brush natin siya ng butter guys para mas moist yung ating bibingka. Ayan, pagkatapos ko siya nilagyan ng butter, nilagay ko lang siya dito or nilipat ko lang siya dito sa ating tray. Ayan guys, nakikita nyo ba kung gaano kaganda yung ating bibingka? Para naman sa toppings, meron tayo ditong kinayod na niyog. Ayan, pinakayod ko lang sa palengke. Then meron din po tayong grated cheese. Ayan, then meron tayong muscovado sugar dito guys, papakita ko mamaya. Then ngayon maglalagay na tayo ng toppings. Depende na sa inyo guys kung dadamihan nyo yung niyog or cheese. Paano nyo siya lagyan ng toppings, pwede namang nauna yung cheese, then niyog. Ayan, depende na sa inyo guys. Then ito naman yung muscovado sugar. Yan, nabili ko lang siya sa grocery. Marami naman tayong makikita nito doon. Or meron din sa palengke guys. Ayan, pinaibabaw ko lang siya. Same lang din dito sa ating natira pang mga bibingka. Ayan, ito na yung ating bibingkang galapong. Ayan, sasabihin ko lang sa inyo guys, yung original talaga, yung paggawa talaga ng bibingkang galapong, nakikita ko talaga yung ginigiling talaga yung bigas sa palengke, tapos galapong talaga siya compare dito sa ating ginawa ngayon. Ang ginamit natin dito, marami na kasing alternative ngayon ng mga ingredients. Ayan, yung pwede na tayong gumamit ng rice flour, ng mga glutinous rice flour, pero yung sinauna talaga yung paggawa nito guys, pinapagiling talaga nila yung bigas sa palengke, then tsaka sila yun yung ginagamit nila sa paggawa ng bibingkang galapong. Pero sa ating version ngayon, gumamit lang tayo dito ng rice flour at saka glutinous rice flour, pero maganda pa rin yung kinalabasan or yung outcome ng ating bibingkang galapong. Ayan, kita nyo naman guys yung texture niya sa loob, napaka-moist at napakalambot ng ating bibingka. Then nandun din po yung pagka-chewy or pagkakunat-kunat ng ating bibingka dahil dun sa glutinous rice flour at saka rice flour na ginamit natin. Then, nandun din yung cheese. Hindi pa rin siya natunaw guys. Nandun yung pagka kinagat natin siya, nangunguya pa rin natin yung cheese. Kaya masarap talaga siya guys. Napakalasa niya or napaka-tasty niya. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay guys. At napakasarap nito. At hindi kayo magsisisi kapag sinubukan nyo itong gawin. Basta sundin nyo lang yung recipe natin. At saka yung tamang procedure. Hindi po kayo papalpag kapag sinunod nyo po lahat iyon. Ayan, pwede na natin practicein yung paggawa nito para bago magpasko or bago mag-simbang gabi, pwede na tayong magbenta or pwede na rin tayong gumawa nito na pang regalo natin sa ating mga family or sa ating mga friends. Pa-like and follow din po pala ng ating FB page. Ayan, then ilagay ko rin po yung link sa description box. Ayan, syempre hindi rin po mawawala yung ating black coffee. Napaka-perfect nilang dalawa guys, yung ating bibingka. Then ito naman yung binake natin sa tin can. Ayan, nilagay na rin natin siya ng toppings. Add ko lang guys, kung wala po kayong oven, pwede nyo rin po siyang i-bake or lutuin sa yung mga improvised oven lang. Or kaya yung nakikita natin sa mga simbahan, yung nagbebenta ng bibingkang galapong. Ayan, pwede nyo pong gayahin yung nilalagyan ng uling sa ibabaw yung bibingka nila. Ayan, pwede nyo pong ganun yung proseso yung gagawin nyo.
Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video sa paggawa ng bibingkang galapong. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. Advance Merry Christmas po!